dapat aprubahan namin hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yon. So, pwede naming aprubahan yun na hindi pa impeachment court. At dahil kinakailangan lamang naman ng impeachment court sa trial, lahat ng mga kailangan gawin bago mag-trial, hindi pa naman kinoconvene ng impeachment court. Again, by analogy, let's draw from history. Nung panahon ng corona impeachment, hindi pa yata nagko-convene, kung tama ang pagkakaalala ko, anong impeachment court, nag-issue na ng mga summons ang Senate President habang recess para hindi na makaksaya ng panahon. So pwede rin gawin yun dito. Kung pagpapasahan ng 19th Congress na kailangan mag-convene muna tayo bago magawa yan, desisyon ng 19th Congress yun. Depende nga kung ano yung may ilalagay sa rules namin. Again, don't be confused about and stuck with convening. Kahit mag-convene yung impeachment court, anong gagawin namin? Ang unang-unang gagawin pagkatapos ng rules, papadala ng summons ang nasasakdal. 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pag humingi ng extension, malamang pagbibigyan naman yun ng isa. Ngayon, pagkatapos nun, 10 araw din para magsumite ng reply. Baka humingi din ng extension. Pagkatapos nun, baka humiling naman yung nasasakdal ng pagkakataon magsubmit ng rejoinder. Hindi ko alam, pero karapatan niya yun. Karapatan din ng prosecution magsubmit ng rejoinder. Karapatan din ng magkabilang panig kung tingin nila minayos pa silang sabihin o isumite na pleading, magsumite na tinatawag nating ad cautela pleading. So, mahaba pa yun eh. Tapos magpi-pre-trial. Maghahanda sila ng judicial affidavit, pag-uusapan nila kung ano yung mga admission na pwede na lang sabihin, hindi na kailangan patunayan yan para hindi humaba. Okay na kami dyan, tanggap na namin yan. Kaya nga ang tawag pre-trial, di ba? Kasi hindi pa trial pre. Before trial. So, ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka nga hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, na in-interview niya na 10 days. Ubus na yung June 30 Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Pero at least, ST, definitely, maaprubahan yung rules, makakapanumpa kayo sa impeachment charges. And then, baka nga hindi pa kailangan dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin, pwede rin yun, nasa sa kanila yun. Ayokong pangunahan. Kasi nga itong proposed rules na to, isusumite pa lang namin sa kanila. Sorry. Kasi pa sabi ni, as po na rin po ulit to sir, sabi niya, palagay daw niya magkakaproblema kung hindi masimula ng 19th Congress. Kasi raw po, it's possible na yung mga pumirma na congressman hindi na manalo. So hindi na 1/3, hindi na kompleto. So kailangan... We will cross the bridge when we get there. Because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. What is preventing them from doing that? But even if they do so, the decision to allow it is still the decision of the impeachment court. Nasa amin Hindi sila pwedeng mag-withdraw nang sila lang ang magdedesisyon. Without prejudice, with prejudice, ano ba yan? Pero yung kinakailangan boto sa aking pananaw, bagaman wala yan sa saligang batas, must be more than 2/3. It must be more than 2/3 vote dahil dapat less than 1/3 na ngayon yung may iiwan. Higit sa 2/3 yung may gustong i-withdraw yon. Pero sa dulo, decision pa rin ng impeachment court yan. Hindi porkit gusto nilang withdraw, automatic mawi-withdraw yan. Pero sir, di ba yung capacity nila sa pagpapile ng complaint is because they are congressmen. So what happens kung sa pagpasok ng 20th sa Congress, hindi na sila congressman, wala nang one... Again, that is a subject matter for the impeachment court to decide.
Kung less than one-third na lamang yung nanalo, matapos ng eleksyong ito natatawid sa 20th Congress, if the proper motion will be made by either side, pagpapasa ng impeachment court yan. Kung i-dismiss na or... To my mind, we cannot do that and we should not do that motu proprio or on our own. Someone should ask for it. Again, the court generally should be a passive body. Meaning, pagpapasahan namin kung anong ilalagay sa harapan namin para pagpasahan. Hindi para sa amin ang pangunahan ng magkabilang partido at panig na gawin nyo to, wag nyo gawin to, wag nyo gawin to. Bago kami may gawin, dapat may humiling. Dapat may humiling either from the Senate Or from the parties. I would prefer that it come from the parties. So, SP, kung matatapos yung June 13, tapos hindi pa kayo napagsigawa ng pre-trial, wala mangyayaring impeachment trial during pwede in Congress? Pag sinabi mo ang trial, ang pre-trial, hindi trial. Kaya nga pre-trial eh, hindi pa siya trial. Wala proseso within hanggang June 30, tapos na yung term nyo. Pwede in Congress, wala na kayong trial. Wala mangyayaring trial. Ganun po ba? Wala akong sinabing ganun. Saan galing yun? Tumalon ka na naman eh. Tumalon ka na naman. Hindi po na pang grade 3. Ubus na kasi yung oras niyo SP, di ba? Doon pa lang kapag sabihin ng documents sa proseso. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ministerial ang pagtanggap namin ng impeachment complaint. Nasa Senado na yan. Ano mang disposisyon niyang kasong yan, impeachment court na ang magpapasya. Dinismiss ba? Hindi naman. I-dismiss ba namin kung hindi namin matapos lahat ng kailangan gawin? Malamang hindi. So, sino ka, siya o sila para magsabing wala na? Hindi pa pinagpapasahan ng impeachment court. SP, kasi siguro rin gusto namin mag-picture SP na kung kahit one day makapag-convene kayo, one day. Wala ngang anong gagawin nga. Anong gagawin? Hindi naman kami pwedeng tumanggap ng testigo. So, Wala kaming gagawin. so walang maaasahan na at even No, today. depende nga sa magiging impeachment rules na mapapasa. Kaya nga dapat una muna yon. Pag sinabi ng impeachment rules, dapat convene muna. E di magko-convene kami. Bago itong lahat ng tumagawa, e di magko-convene kami. Pero pag hindi yon ang nakasaad sa rules namin at pwede na namin gawin to nang hindi nagko-convene, e di hindi kailangan mag-convene. Pero, But make no mistake, the Senate already has jurisdiction over the subject matter of the impeachment complaint. Mangyayari ba yung mag-o-oath na yung mga senators na Kayo naman, picture lang ang habol nyo at video. Wala namang kinalaman yun doon. That is not our concern. Having your photo up for that oath-taking or whatever is not our concern. Our concern is to be able to maximize the available time in the 19th Congress and hopefully be able to save on some time for the 20th Congress when it comes. So, sir, clarify ko lang. Sir, yung magiging process pa lang kayo. So far, if tama ako, sir, i-clarify lang, until June 30, parang ministerial lang yung pangyayari na Hindi ministerial lang. Nagawa na namin yung ministerial na pagtanggap. Hindi ministerial ang pag-approve namin ng rules. Pagdidebatihan yan. Pagbobotohan yan. Kung anong mapapaloob dyan, ilalaman ng rules, debate at boto yan. Amendahan yan ng makailang ulit malamang. So, hindi siya ministerial. Ngayon, kung nakapaloob sa rules, pwede nang gawin lahat ito sa ilalim ng presiding officer lamang. E di, hindi kailangan mag-convene. Pag sinabing dapat mag-convene muna kami para masimulan, e di hindi nang susundin namin. Pero wala pa yun sa rules ngayon. kailan kayo, sir, magiging impeachment court? At what point? Kapag ka manumpa na at magsimula na ang trial. Kasi kahit manumpa kami, anong gagawin nga namin? after the sir, most likely 20th Congress na po. Yes, I've said that since our first press con when they filed it. Sir, so how about Most likely, the actual trial will begin in the 20th Congress. So, sir, before that actual date, anong tawag sa inyo? Walang term. Hindi pa kami impeachment court. Dahil nga hindi pa sumusumpa. Label. Uso naman yan, di ba? Walang label. Sir,
Sir, paano po kung a little over, more than lang ng 1/3 yung nakabalik dun sa mga pumirma na? I mean, nanalo sa eleksyon. May questionin pa ba yun? Hindi. Basta't- Kahit 1/3 pa rin. Basta't 1/3 pa rin. At saka ang tanong, may magrereklamo ba? Sasabihin ba ng panig ni Vice President Sara, oh, ganito na lang. Again, hindi kami pwede manguna. A court is a passive body. Hindi kami pwede mag-una-una. Iintayin lang namin kung ano yung hihilingin ng magkabilang partido. Hindi para sa amin turuan sila kung anong dapat o hindi nila dapat gawin. May mga abogado silang kukunin para dyan. Hindi para sa amin turuan sila kung anong makakaganda sa kaso nila. Desisyon nila yan. Sila ang bahala dyan. Hahayaan namin silang gawin yan. At kung sakasakaling may mag-raise, mag-bring up ng bagay na yan, we will decide on it as it comes. Sir, sorry. Nandun pa rin tayo sa picture ng wala na. Sir, technical lang po. Kasi yung impeachment rules, kapag okay na po sa inyo, it has to be approved by plenary. Yes. And then it depends on what is contained in the impeachment rules now. Kasi parang ang in-expect namin at least may Kaya nga. O pero kahit nga makuha nga yung photo op na yon, anong gagawin namin? Wala pa rin naman kasi papasagot. Remember, we have 6 session days when we resume. Okay? We have 6 session days. From June 2, we have 28 days left, including Saturdays and Sundays. Yung period pa nga lang of the exchange of pleadings, yung palang ubos na yung June 30 eh. Kasi parang yun, sir, kasi yung maipakita that the process has already started. When you convene as an impeachment. The process has already, as of today, as of February 5, the Vice President was already impeached. She is an impeached Vice President already. That's the beginning of the process. The process has begun. So ano pang hinahanap niyo sa proseso? Picture lang nga gusto niyo, wala namang kinalaman yun doon. Makaroon na kayo. Kaya nga darating yun, it will come. Pero hindi naman yan minamadali dahil lamang gusto niya ng photo op. Hindi naman ganun yun. June 30. Again, Hindi mo nangyari hanggang June 30 or after na. depende nga sa rules na aprobahan namin. Pero kung ako tatanungin nyo, wala pang trial eh. Ay, na INC, sir. Sir, yung INC. Hindi, wala pa kasing trial eh. Walang gagawin eh. Wala pang gagawin yung court mismo. Remember, a court is convened once it is ready to receive evidence. All of these will come in, the reception of evidence, after the pre-trial procedures are completed. Wala pang actual reception of evidence. Pero sir, di ba, pag hindi pa kayo nakapag-convene as impeachment court, parang hindi ba ulitin yung filing ng articles of impeachment? Hindi ah. Hindi. Saan mong galing yung... Ano na nga ba sinabi ko sa'yo? Hindi porkit magpapalit ng Kongreso, dismiss lahat ng pending na kaso. Kasasite ko lang nga kanina, di ba? Yung SET na mismo, Senado na yun. Senado na mismo yun, ha? Tumatawid, eh. Yun, walang debate, wala naman nagrereklamo. Di ba? So, anong... Yun, kaso din yun. Hindi legislative yun. So, anong problema? Ngayon, karapatan nila dahil unang beses mangyayari ito na mag-question sa korte. Kaya wala kayong photo op ng ganun sa 19. Okay lang sir, nandito pa naman kami 20. Kaya nga, makikita nyo pa rin naman yun. Sir, sabi naman ni Vice President, hindi daw, hindi siya umattend sa impeachment trial. Baka daw kayo ma-intimidate. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So, she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear unless it is necessary or needed. And if she attends, how would she be treated? I mean, yung panning protocol, she's still the Vice President. It depends. She will attend as what? As what?
as a witness, edi uupo siya sa witness stand.